Naging makulay ang downtown area ng Davao City sa huling araw ng Kadayawan Festival. Pumarada ang nagagandahang floats na dinagsa ng napakaraming turista. Nagpapatrol Vina Araneta. Dinagsa ng mga tao ang downtown area ng Davao. Lahat excited na matunghayan ang magagarbong floats ng taunang Kadayawan Festival. Ang iba, sa bubong ng kanilang mga bahay at waiting shed na lamang pumwesto. Halos lahat, bumilib sa disenyo ng mga float na nagpapakita ng malasakit sa kalikasan at kulturang lumad. Kabilang sa alternative category ang Barangay Sasa, na bagong huling pusit at mga sariwang prutas ang inilagay sa float. Ang Rizal Memorial College naman, ipinakita ang pangangalaga sa Davao River. I-display rin ang iba't ibang prutas sa Davao, gaya ng suha at durian na inilagay sa maliliit na mga kariton. Ipinakita naman ng Matigsalog Tribe ang kanilang bahay. Ang float ng Soul Orchids idinisenyo sa bagong bukas na durian na napapalibutan ng iba't ibang kulay ng waling-waling. Napakamitikuloso ng paggawa ng mga floral float dahil libu-libong mga bulaklak ang inilalagay rito. Katulad na lamang nitong Solo Orchids na mahigit 30,000 mga bulaklak ang inilagay na galing sa iba't ibang klase ng mga bulaklak. Habang mga modernong lumad naman ang ipinakita ng Sinex Concentrix, isa sa mga call center companies sa Davao City. Since last year, we won fourth place for the floral float parade. So that's inspired us to join. Maybe this year, magbag na namin yung first place. Agaw pansin naman ang entry ng Malagos Garden Resort. Nagmistulang paraiso ang float dahil sa mga elemento ng kalikasan, ang tubig, hangin at syempre si inang kalikasan. Nakisaya rin sa parada ang mga Motor Riders Club sa Davao. Lalo ring pinasigla ng musika mula sa mga drum and lyre groups ng iba't ibang eskwelahan ang pagdiriwang. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino, Davao City.